Mitz, napabalik si Ara. Lapit agad si Mitzi sa paraang nagpasaklolong kaibigan. Yumakap si Ara rito. Natiling nakatayo si Ron. Walang mabakas na anumang emosyon sa kanyang mukha. Basta nakatitig lamang siya sa magkaibigan. Mitz, anong gagawin ko? Mahinang bulong niya sa kaibigan. Ngayon ay natataranta siyang talaga. Kailangang makatiyak, Aura. Magpa-pregnancy test ka. Natatakot akong Mitzi. Ngayon ka pa ba matatakot? Nangyari na, hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Huwag mo akong pababayaan. Madamdaming pakausap niya kay Mitzi. Hanggang sa huling sandaling ma-resolve ang problemang ito'y kasama mo ako. Kaya sige na, gawin na natin ang dapat gawin. Mitzi, si Ron, mamaya na natin siya problemahin. Sige, iiwan ka muna namin. Sabihin mo sa doktor ang handa ka na. Madaling na isagawa ang test. Positive. Kung delayed ka ng 10 days, I would say na you're 6 weeks pregnant. Nang lumabas si Ara mula sa inner room ng clinic, alam niyang basang-basa na ni Mitzi ang resulta ng test sa kanyang mukha. Naroon pa rin si Ron, katabi ni Mitzi sa pagkakaupo. Tumayo ang dalawa nang makita siyang papalapit. Ihahatid ko na kayo, Mitzi, Aura. Salamat, Ron. Ang tanging nasabi ni Aura. Wala silang kibuan habang tumatakbo ang sasakyan. Si Ron ay diretso ang tingin sa kalsada. Si Aura ay nakahilig sa balikat ni Mitzi, nakapikit. Habang napasulyap-sulyap si Mitzi sa kaibigan, inalalayan ni Ron ang pagbaba ng magkaibigan mula sa kotse. Maraming salamat, Ron. Hindi muna kita yayayaing tumuloy. Magulo ang isip ko. Naiintindihan ko, Aura. Just relax. Basta isipin mo anumang problema ay may katapat na solusyon. Kung kailangan mo ang tulong ko anytime, just call me. Ngumiti si Aura. Magkasama sila ni Mitzi. Mitzi, anong sabi ni Ron? Nahiya akong bigla sa kanya. Wala kang dapat ikahiya. Nagmamahalan kayo ni Noel. Sa nangyayari ang ganyan sa marami. Ang nakakahiya, Aura, ay yung mga babaeng ipinagbibili ang sarili just for the pleasure of her body. May sinabi ba siya? Wala siyang binanggit kahit ano. We just talk about the weather. Talagang true gentleman siya. Bakit ba hindi akong ligawan ng brutong yun? E di hindi na siya mahihirapan. Gusto niyang matawa. Pero natiling madilim ang mukha nito. Humalik sila kapwa kay Aling Dolor na handa na rin sa pagsisimba. Hinihintay lang si Mang Alpon. Bakit ba parang pagod ka ha, Aura? Namumutla ka pa. Nahilo po siya Mama Dolor sa simbahan. Dahil kasi pinapag-amusal ko kayo Masama ang lumalakad sa lamig ng walang laman ng tiyan kahit kaping mainit. Tatandaan ko po, Mama. Tumuloy na sila sa kwarto ni Aura. Nahiga agad ang dalaga. Kinuha ang isang unan. Niyapos ito na para bang umaamot doon ng lakas sa tatag ng loob. Ikukuha kita ng pagkain, Aura. Hindi naman ako nagugutom. Pas ako'y gutom. Diyan ka lang. Kukuha ako para sa ating dalawa. Panay ang hugot ng hininga ng dalaga. Ayaw na niyang umiyak. Lalong nadaragdagan ng sakit ng loob niya kay Noel. At ngayon paano siya haharap sa mga magulang na nagtiwala sa kanya ng lubos. Masasaktan sila sa ginawa niya. Narito siya, nagmalaki kay Noel. Ipinabalik ang mga sulat. Pagkatapos ay siyang magmamakaawa dito. Pero yun lamang dapat gawin. Kailangang panindigan ni Noel ang kanyang kalagayan ngayon. Parang hindi niya kayang harapin ang magiging damdamin ng kanyang mga magulang at kaisa-isang kapatid. Aura, bumangon ka riyan. Pilitin mong kumain. Baka makasama sa kalagayan mo. Inilapag ni Mitzi ang tray ng almusal nilang dalawa sa bedside table. Umangon si Aura. Yaka pa rin ang unan. Inabot ang coffee mag na may lamang umuusok na kape. Nagsimulang humigo. Si Mitzi ay sige ang kain. Lagyan mo ng laman ng tiyan mo. Huwag puro kape. Tumampot siya ng sandwich. Nagsimulang kumain. Pero nang nangangalhati na biglang napatayo si Aura. Mabilis na inilapag ang mug at sandwich. Tutok ang sikmura at bibig. Takbo sa bintana. Doon nagduduwal. Hagod ni Mitzi ang likod ng kaibigan. Sa isang kamay ay hawak ang baso ng tubig. Aura, mukhang magiging mahirap ang ipaglilihim mo. Dapat ay kumonsulta tayo sa doktorang yun para mabigyan ka ng pampakalma niyong morning sickness mo at kung ano pang sickness na kasama ng paglilihi. Tumangulang si Aura. Nagbalik sa kama. Ngayon ay hindi na niya mapigil ang pag-iyak. Nagsisimula ng mahabag siya sa sarili. Pwede ba? Tigilan mo yan. Saya. Why ni Mitzi? Walang may gustong mangyari yan sa'yo. Bakit hindi ka nag-ingat? Nurse ka. Gayon din si Noel. Alam ninyo ang mga paraan ng contraception. Bakit kayo nagpabaya? Galit si Mitzi. Nagmintis Mitzi. Sorry, talaga lang hindi ako mapigil. Pakaramdam ko yung awa ako sa akin. Pahikbing paliwanag.
Gaga, alam mo ang self-pity yung pinakamababang dapat indahin ng isang tao, lalong bababa ang moral mo. Kasalanan ito ni Noel, paninisi niya, pagkatapos ay iniwan ako't sukat. Sira, hindi lamang si Noel ang may kasalanan, pati na ikaw, pumayag ka eh. Kung hindi mo rin gusto mangyayari ba, siguro naman ay hindi ka pinilit. Ngumungoy-ngoy si Aura, pero tapos na yun. Ang kailangan nating i-resolve kung ano ang dapat nating gawin. Sinabi niyang natin dahil talagang kasama na siya ni Aura hanggang wakas. Wala akong maisip. Nalilito ako. Iisa lamang siguro ang tama. Lunukin ko ang pride ko at ipaalam ito kay Noel, sabi sa pagitan ng paghigki. Good girl, mayroon pa nga bang mas mabuti kung hindi iyon? Kailangan ngayon ka na sumulat, or better still mag-tape ka na lang ng message mo, mas personal. Pumili si Mitchie ng blank tape. Nang araw din yun ay pinadala nila kay Noel via registered airmail. Nagmamagandang loob na rin si Mitchie na dalhin iyon sa NAIA para mas mabilis maipadala sa Saudi. After 5 days ay tatawag na iyon sa iyo sa office. Huwag ka nang mag-alala. Ganyan lang kasimple ang problema. Alam naman nating mahal na mahal ka ni Noel. Makakaisip siya ng paraan para maisaayos ang kalagayan mo. Pwede namang wedding by proxy. Mas gusto kong siya ang umuwi sa landali. Malungkot na sabi na Aura para makaharap siya ng mama at daddy. Aura naman, paano siyang papayagang umuwi niyang wala pang 2 buwan ng kanyang naipagsilbi sa kanyang 2 taong pinarmahang kontrata. Pero paano? Bahala na, hintayin natin ang sasabihin ni Noel. Saka na tayo mag-isip kung ano ang dapat isipin. Pagbibigay ng lakas ng loob nito kay Aura. Tumalaw si Ron isang gabi. Naroon si Mitzi. Uuwi na muna ako, Aura Ron. Huwag Mitzi, hindi naman ako magtatagal. Nangumusta lamang ako. Gusto kong ulitin na handa akong tumulong. Ikaw ang magpo-proxy sa kasal ni Aura kay Noel, pwede? Pwede anytime. Kaibigan na akong nagsasalita ngayon. Okay ka talaga Ron. Hindi ko makakalimutan yan Ron. Agad ni Aura. 5 araw ang nagdaan. 8, 10, 2 linggo ay nagbalik ang tape na ipinadala nilang magkaibigan. Malinaw na nakatatak sa sobre. Sa labas address unknown. Aurano ito. Gumaganti siya, Mitz. He's giving me my own dose of medicine, Mitzi. Hindi ko ito inaasahan. Akala ko kilala ko siya. Mapait ang damdamin ng dalaga. Aura, paano? Anong gagawin natin? Gusto ko nang mamatay, Mitzi. Padaing nasabi. Walang luha. Seryoso siya. Inabuti Mitzi ang kamay ng kaibigan. Tinapik-tamik. Hamo ako ang susulat sa kanya. Iba naman ako kaysa sayo. Huwag na, Mitzi. Sayang lang ang pagod mo at perang pambili ng selyo. Kung matigas ako, siguro mas matigas siya. Tama ka. Ginagantihan niya ako. Pero paano? Medyo nalilito na rin si Mitzi. Mag-isip tayo ng ibang paraan para makaligtas sa kahiyan ng pamilya ko. Parusahan ako ng langit. Kasalanan ko ito. Alam mo, may 4 na opsyon akong naiisip, Aura. Mitzi, makinig ka. Una, isilang mong bata. Harapin ang galit ng mga magulang mo at kahihiyan. Hindi bali na lang kung ako ang mapapahiya. Pero sila, unfair sa kanila, Mitzi. O kaya ang ikalawa isilang ng palihim at ipaampon, saka ka umuwi rito. Ano ang sasabihin ko't mawawala ako ng ilang buwan? Madali nang ihanap ng alibi yun. Ang ikatlo'y matindi, abortion, Mitzi. At ang ika-4 at last, maghanap ng lalaking pwedeng magpakasal sa'yo para pagtakpan ng kahiyan. Babayaran? Pwede rin. Pwede namang dahil sa lab. Dahil sa lab? Oo, Aura. Si Ron. Umiling si Aura. Malungkot ang kanyang ngiti. Hindi gagawin ni Ron ang ganoon, Mitzi. Remember, sabi niya, pag kailangan natin ng tulong, itawagan natin siya. Ibang tulong siguro. Hindi ganito, Mitzi. Baka isa sa mga naunang nabanggit mo. Gusto ko ring marinig mo ang mga consequences sa mga nabanggit ko sa itaas, Aura. Like sa una, pag isinilang mo siya at haharapin ng kahiyan, talagang malupit pa rin ang society. Laging ipapaalala sa iyong isa kang dalagang ina. Kaya lang ang ganong hostility ay mamamatay din pagdating ng panahon. Makakalimutan din nila. Sa ikalawa, kung ipapaanpo mo pagkapanganak, may sumbat din ng budhi. Siguro sa tuwing makakakita ka ng batang kasing age na nang ipinamigay mo, iisipin mo ano kaya ang kalagayan ng anak ko sa umampon. Kung minamahal ba siya at inaalagaan katulad ng pagmamahal at alagang maibibigay mo. Ang ikatlo ang pinakamabigat, Aura. Hindi ka nahihiwalayan ng sa iyong konsensya. Pinatay mo ang sariling anak. Hindi mo siya binigyan ng chance na mabuhay. At ano ang malay mo? Baka kung nabuhay sa isa siyang kilalang tao, halimbawa'y Pangulo ng Bansa o First Lady kung babae. Ang ika-4 lamang ang maagaang dahilan, pero suntok sa buwan ang paghanap ng lalaking ganun, maliban nga kay Ron. Lalo akong naguguluhan, Mitzi.
Pabuntong hiningang sabi ng dalaga. Baka naman talagang lumipat na si Noel. Kung puntahan mo ang kanyang parents at magtanong ka, gagawin mo yun para sa'yo. What are friends for kung hindi magtutulungan? Mitzi, isang araw ang makakaganti rin ako sa'yo. Oo na bukas pagkalabas ko sa office ay pupuntahan ko sila. Kunwari mag-aalok ako ng mga alahas. Tapos kukumustahin ko casually si Noel. Maaaring sa pag-uusap namin ay mabanggit kong padadalhan ko ng card si Noel. Ako na ang bahala. Hindi naman kita ilalagay sa alanganin, no?